Kaya dapat, at saka actually mga kababayan, pumayag si Ramil Madriaga na buksan ang kanyang bank account ha, para masilip. Kasi pinagawa daw siya ni Digong ng dami account para doon daw ihuhulog yung pera. Naku mga kababayan, ito ba yon? Madriaga pumirma. O ito mga kababayan, ito basahin ko lang ha kasi walang video siya eh. Ito Madriaga, waives bank secrecy rights. Ayan pumirma si Madriaga, mga kababayan. Ito ang nakalagay. Pumirma si Ramil Madriaga ng waiver para mabuksan ang kanyang bank record na binanggit niya sa kanyang supplementary affidavit sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sa naturang affidavit, isiniwalat niya na may binuksang dami bank account na nakapangalan sa kanya para umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? I admit that during PRRD term as a president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank account that were opened under my name. Bahagi ng salaysay ni Madriaga. Ayan na. Magkabistuhan na. Hala. So tama nga ang sabi ni Trillanes, mga kababayan. No? Tama nga ang sabi ni Trillanes. Kasi pumirma na si Madriaga dito ng bank waiver. Para buksan kasi ginawan siya ng dami account para doon ihulog ang mga pera ni Digong nasaan. Di ko alam kung baka galing sa Pogo, kickback yata yung galing sa ganito. Naku, hala. Dito natin malalaman to mga kababayan kapag binuksan ito, mga kababayan, ng tawag dito, Kamara. Naku po, mga kababayan. Diyos mio marimar. Halaka. Pagka malalaman natin to mga kababayan kung anong laman, magkano, kanino, 'di ba? Kaya pala pag lumabas vlog ni mo kapag binanatan mo maglalaho agad kaya takot mabisto. Kaya nga mga kababayan, ako po, ako na mismo nagsabi sa inyo mga kababayan na delicates talaga. Malaman din natin sa bayan ng Pilipino itong kasinungalingan ni Sara Duterte. Actually mga kababayan, may video ito balita to Asan na ba yung bank account na to na pumirma si Madriaga? Ito ba yun? Containing sweeping. Ay hindi pala. Ito mga kababayan, ito pumirma, pinag-utos ni Trillanes. May bank account na pinirmahan ni Madriaga. Weaver. Ito, punta tayo dito mga kababayan. Parmali. Ito pa, 175 million mula sa Parmali ginamit sa kampanya ni Sara. Ito pa mga kababayan, 125 million galing sa pera ng Parmali. Pera ng taong bayan yan Yung ninakaw nila Digong sa Parmali na bilyon-bilyon. Diba? Kita mo, ginamit, 175 million mula sa Parmali ginamit sa kampanya ni BP Sara. Sa interview ito ni Janet Garin. Naku po, Diyos mio marimar, grabe. Ay, Diyos ko, nakakaano to mga kababayan, Ito Madriaga, would you like to say something? Nasa akin na po yung waiver ko po sa bank waiver. So for the record, Mr. Ramil Madriaga is submitting his waiver on the Bank secrecy law, which means that he's giving his conformity to the committee to look into the accounts mentioned in his supplemental affidavit. So the committee secretary is directed to receive the copy of the waiver of bank secrecy law to form part of the records of the proceedings of this case. Hala But pa. before we finally take action on the motion of the Honorable Sentanya, Comsec, please call the respondent Vice President if she is already present so that perhaps we can give her a little time while Madriaga is still here to present his evidence to counter the evidence or just... Naku mga kababayan, kaabang-abang itong mga to Diba?
Sana talaga hindi to makalimutan itong issue na to. At sana talaga pagdating sa Senate dito ay ituloy-tuloy to kasi sayang ang effort ni Madriaga. Sa totoo lang mga kababayan, si Madriaga, sabi nga ni Bini Abante, si Madriaga hindi santo. Pero kailangan natin dito ng testigo. Hindi siya santo, siya ay testigo. Di ba? Of Mr. Ramil Madriaga. Mhm. For the record, Comsec, please call Respondent Vice President. Madam Chair, the respondent is not present today. Please call first. We're calling the Vice President, Sara C. Duterte. I'm sorry, Your Honor, she's not present today. All right, let it be placed on the record that we called the Vice President to give her the continuing opportunity to present her evidence, including countering the testimony of Ramil Madriaga, but of course that is through the justice members. Hindi, may nagtanong kasi, sabi, bakit hindi nasilip yung sosi ni Saramao ng Comelec kung malaki yung gastos niya compare sa declare salin niya, di ba? Actually, mga kababayan, pinakita po, no, nakalista po lahat doon. Yung gastos ni Sara sa Comelec, maskin kay PBBM nandoon, wala namang mali sa sosi nila. Ang problema lang kasi dyan, sa sosi, okay. E paano kung si Ramil Madriaga ang may hawak ng iba? 'Di ba? Sa gastos ni Sara, syempre ang i-present ni Sara yung gastos niya lang, sa gastos niya mismo sa team niya. E paano kung si Madriaga may hawak din? Doon ipinaano para iba ang mag-process. Kasi sa totoo lang mga kababayan, parang ano lang yan eh, parang tawag dito, parang may tawag kasi diyan mga kababayan, katulad sa akin vlogger ako. Halimbawa, gagastos ako ng 1,000 para ma-promote yung channel ko, para dumami ang views, ibo-boosting ko. Oo. Pero mga kababayan, bukod sa boosting, merong tinatawag na yung mga supporters mo mag-share. So, wala akong gastos. Yung mga supporters ang nag-share. Pero, hindi alam ng lahat, baka yung mga ibang supporters may nagbibigay din. Oh, ito, i-share mo yung ano ni Ken. Ako na bahala, kahit hindi na alam ni Ken. May ganyan eh. 'Di ba? Kung kay Kent, halimbawa, yung gastos ko madi-declared ko. Eh paano kung yung ibang supporters nag-ambag-ambag? So hindi talaga masilip sa SOSE. Kasi kung ano lang naman ang gastos ni Sara, yun lang naman ipakita niya. Hindi natin maiwasan, may mga supporters katulad kay PBBM. Kung naalala nyo noon, wala pang 2022 election, nag-meeting kami sa Sofitel, no, sa May Pasay. Marami kaming nag-meeting doon na papagawa ng t-shirt, na voluntaryong magbigay ng mga sombrero na may tatak BBM, t-shirt, tapos voluntaryo kaming magkaraban pupunta sa ganun. Actually, mga kababayan meron ako ikwento sa inyo. Hindi pa si PBBM nagdeklarang tatakbong presidente, marami na pong mga nag-declared na independent supporters na magsusuporta kay PBBM kahit hindi sila binigyan ng pondo ni PBBM, sila ang mismong mag-ambag-ambag para gumastos. Which is, isa po ako dyan sa ka-meeting nila kasi nga kami noon mga youth, mga vloggers, mga social media influencer na nagmi-meeting kami kung kanino kami susupport. Actually, mga kababayan, alam ni Takeru Miyamoto yan kasi ako ang pinapapunta ni Takeru doon. Na Kent, ikaw ang pumunta doon. Sumali ka sa meeting kasi ikaw naman yung nasa Manila at ikaw naman yung hindi busy. Kasi si Boss Mike busy, tapos nandito ako sa lugar namin sa probinsya, sabi niya. So, kausapin mo si ganito, tapos punta ka doon, mag-meeting kayo kung anong gagawin ninyo, voluntaryo kayong suporta kay PBBM. May ganyan eh. Paano kung merong mga private groups na handang mag-donate sa grupo ninyo na voluntary kayong suporta kay PBBM. Pero alam ni PBBM yon na may ganyang supporters kasi mahirap naman na susuporta kang hindi niya alam. So may mga ganyang senaryo mga kababayan na may nagtanong na bakit daw hindi nasilip yung sosi ni Sara. Iba kasi yung pondo ni Sara. Syempre kung ano yung pondo ni Sara, yun lang yung ilagay niya sa sosi. Marami kasi mga voluntaryo mga kababayan. Katulad yan, may galing sa Pogo, galing sa Parmali. Paano kung si Ramil Madriaga lang ang may hawak niyan? Hindi alam ni Sara, pero si Ramil ang inutusan na, ikaw maghawak niyan kasi baka masilip tayo.
May mga ganyan mga kababayan na may mga ganyang senaryo. yung mga ganong senaryo mga kababayan. Halimbawa, ako si Ramil Madriaga, inatasan ako ni Sara, o ikaw Ramil, or ikaw Kent, ikaw ang tumanggap dito ha, ayaw ko tumanggap dyan, kasi bakit? Maano tayo, masasabit ako dyan. So ikaw na bahala, anong gagawin mo? Ibili mo ba yan ng 4 na van? Di ba kung naalala nyo, bumili ng 4 na van si Ramil, yung isa nandun sa San Bicol, sa Naga. Kasi 4 na van daw yung binili niya. Saan ba galing yung pera nun? Galing sa Pogo, galing sa Parmali, galing sa droga. May ganyan eh. So ganun yun. Kay Sara, walang problema. Kasi si Ramil ang may hawak. Pero hindi naman yan nahahawakan ni Ramil at hindi naman yan ibibigay mismo kay Ramil kung walang go signal ni Sara. Kasi kung ikaw taga Pogo, ikaw taga Parmali boss, pagkatiwalaan mo ba si Ramil na bigyan mo milyon-milyon pera kung walang go signal ni Digong, go signal ni Sara? Ganon yon mga kababayan. Sa ngayon gets nyo na. Di ba? Ganon po yun, di ba, Ma'am Rosario Bisin? Ganon yun mga kababayan. Kaya kung ano lang yung nilista ni Sara, yun lang yung sosi niya. Yung ibang mga gumastos, marami kasing volunteer talaga mga kababayan, hindi maiwasan yan. Kahit si PBBM noon, napakaraming mga independent groups na sumuporta kay PBBM, na sila mismo nag-ambag-ambag. May mga OFW pa nga yun na mga nagpapadala eh. O ito, 5 balikbayan na package ito, ipamigay nyo dyan sa mga kababayan natin para lang manalo si PBBM. May mga ganyan eh. May mga ganyan. Kaya, ang problema lang kasi mga kababayan, yung kay Sara galing sa Pogo, galing sa droga. Hindi maganda yun. Backup support ang tawag dyan, di ba, Sir Kenry? Which is yun yung sinabi ni Madriaga. Galing sa Pogo, galing sa Parmali, galing sa droga. Siya ang may hawak. So, yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Hindi ko na po masyadong habaan yung ating live mga kababayan kasi alam niyo naman po na alas 10:18 na. Alam naman natin kapag may mga edad na, di ba? Medyo mahina na yung ating mga kasukasuhan, kailangan matulog ng maaga. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na po masyadong habaan. So, hindi ko po kayo maisa-isa. Maraming salamat po. So, God bless. Thank you. Good night. God bless and good night po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo ulit bukas. Bye-bye. Maraming salamat po mga kababayan.